Recording. May maganda akong gift. Matagal ko nang gusto magkaroon ng pocket knife. Yun. So, matagal ko nang gusto magkaroon ng pocket knife. And, tapos ang ganda pa kasi custom. So, ito wooden part. Tapos dito sa part na to is carbon. Share ko lang. Gusto ko ipakita to sa inyo dahil ito gagamitin natin. May unbox tayo dito. Mga supplies kasi nag-restock ako ng mga ibang supplies. Ang main reason kung bakit nagve-vlog tayo today is gusto kong i-share sa inyo guys kasi para sa mga friends ko or mga nagpa-follow sa akin sa Instagram at saka sa Facebook is alam na nila. Sobrang alam na nila yung nangyari recently. Wala namang nangyari masama. Ang nangyari is maganda. Follow kasi kayo. Diba? Follow kayo sa Instagram ko. Ilalagay ko yung Instagram ko and Facebook ko sa description sa baba para pwede nyong bisitahin. So, yun guys, give it a follow na lang. Ha? So, ayun nga. Para sa mga nakafollow sa akin sa Instagram at Facebook is alam na nila recently yung nangyari. Which is, nag-join na ako sa isa sa mga tattoo shop dito. It took me 2 years to decide na mag-join ng shop. Kasi kahit papano, nagkakaroon na tayo ng network of clients. Tama ba? Network of clients. Basta nagkakaroon na tayo ng circle. O, yun na lang. Circle of clients. Circle of friends. Circle of clients. Basta ganun. Para sa mga nakakaintindi, alam nyo na yun na recently, nag-join na tayo kasi nga, lumalago na tayo ng mga clients natin. Dumadami na. Nagiging tamad na ako sa pagbiyahe, pag home service. Nagiging tamad na ako kasi alam mo yun, yung lagi kang pumupunta sa bawat bahay, set up, ligpit, kinabukasan, punta ka sa bahay, ligpit. So yun, tapos actually hindi pa naman siya parang full time. Ginagawa ko pa lang siya as parang part time ko kasi nga may day job pa rin ako. Kailangan ko pa rin ng day job para to support, 'di ba? To support yung family ko. Kasi mahirap pag mag-focus ako dun tapos hindi kayang i-support ng tattoo all the way yung mga bills, yung mga finances ko, ganyan. Going good naman, hindi ako napapagod, hindi ako nababurnout, masaya nga, di ba? Yun yung recent na nangyari. Very excited ako na i-share sa inyo yung experience kasi napaka-good vibes nung shop. Papakita ko na lang dito sa video kung anong itsura nung shop. Kasi sa mga nagpa-follow nga sa akin sa mga social medias ko is nakita na nila yung story na pinost ko. Sobrang saya ko guys. Kasi parang I found my people na, 'di ba? So, ayun lang naman. And ang dami kong ginagawa ngayon. Sobrang busy ng life ko. Kasi yung time naman ng araw, like Sunday, which is close na yung shop and off ko pa rin yung Sunday, ang ginagawa ko naman is may mga tinuturuan naman ako. I mean, mga friends na maybe in the future maging partners ko sa mga big plans na gusto namin gawin dito sa area namin or dito basically sa Canada. So, ayun, may apprentice akong dalawa na tinuturuan ngayon, si Makmak and si Hysen. Si Hysen ay Taiwanese, si Mark or si Makmak is Filipino. Kalugar ko sa La Union. Shoutout sa lahat ng mga taga La Union dyan. So, ayun, may mga big plans kami. We're taking it slowly lang, step by step. Tapos, doing good naman yung pagtuturo ko sa kanila, doing well. So, yun. Ganun yung nangyari. Masarap mapunta sa isang lugar kung saan masasabi mo na yun yung comfort zone mo. So, na-miss ko mag-tattoo sa loob ng isang studio. Na, alam mo yung setup na nandun lahat ng needs mo. Tapos, ang maganda pa dahil nga dito is normal yung setup ng shop na sa isang studio, madami kayong artist. Iba-iba kayo ng skill level, iba-iba kayo ng forte ng ginagawa. Kumbaga, mas na-expose na naman ako ngayon sa mga ganun. Tapos, ayun, looking forward na sana soon in the future is makapag-join kami ng convention. Lahat kami sa team, ganun. Pero kumbaga, yun yung nadidiscuss namin ngayon. So, ang owner nun is si Nicola. Siya yung babae, pakita ko dito sa inyo. Yan. Siya si Nicola. Siya yung owner ng shop. So, ang dami naming plans.
kasi nung nagkikwentuhan kami, nagka-sharean kami nga, nag-YouTube nga ako, nagbi-video edit ako, basic lang, di naman ako yung marunong na marunong, kumbaga marunong lang, 'di ba? Marunong lang ako sa video editing, ganyan. So, yun naman yung mga skills na wala sila. So, sabi ko willing ako to help and willing ako to share my talent na kung paano palaguhin. So, yun yung nakaka-excite, guys. Yun yung aabangan ninyo kasi mas magiging active tayo dito sa tattoo channel natin dahil eto na ulit, nasa studio na tayo with good people, with good place, and kakaibang setup. Na-excite ako. As in, ang hirap, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung excitement ko dahil sobrang na-excite ako. So, bumili ako nito, mixer. Tapos, deep foam, kasi marami tayong colors na tinatrabaho ngayon. World famous na mixing solution. Expired na hazel butter. Share ko sa inyo mamaya ba't ako kumuha ng expired na hazel butter. Tapos, kumuha ako ng dalawang large na practice skin. Ang practice skin na to, di ko alam kung anong brand, pero napakaganda. Sobrang kapal. Parang 3mm thickness. Gusto ko tong practice skin na to. So, kumuha ako ng dalawang extra kasi meron akong extra noon na isa, which is yung ginagamit ngayon ni Makmak at saka ni Hisense. So, kumuha ako ng dalawa pa kasi magpa-practice talaga yung dalawang yun. Sobrang magpa-practice sila. So, kumuha ako ng Electrum na gold standard na stencil primer. Tapos, kumuha ako ng Ink Ease na Biogel. So, basically, ang purpose nitong Ink Ease na Biogel or kahit hindi Ink Ease, basta Biogel. Basically, ito guys, yung, di ba, pag nagtatattoo, meron yung pinagsasawsawan or pinaguhugasan nung needle para malinisan kung gusto mong magpalit ng kulay. Basically, pag tinatapon kasi natin yun, very messy kasi nga contaminated yun ng dugo ng tao. So, ang ginagawa namin, nilalagyan namin to, tas yung tubig na yun, nagiging solid, nagiging parang jelly type siya. Ganun. Di ko ma-explain, pero soon, pakita natin kung paano to nagpa-function. Ito nga, kumuha ko nitong mixer kasi papagod ako mag-alog tapos parang feeling ko hindi masyadong nasi-shake ng maayos. So, kumuha ko nito. Sa tagal kong nagtatato ngayon nakukuha ng ganito. Bakit ako kumuha ng expired na hazel butter? Ang dahilan guys is, di ba nagpa-practice nga sina Hisense and Makmak sa practice skin, and alam nyo naman sa mga nagtatry sa mga practice skin, mas ma-effective na panlinis dun sa practice skin pag yung emollient ang gamit mo kesa yung huhugasan mo by water. Actually, pag water, mahirap linisan, pero pag ganito yung emollient yung gamit mo, mas nalilinisan ng maayos. So, tapos ayoko na pag nagpa-practice skin sila, yung okay yung gamitin nila. So, available naman yung expired. Why not ito yung gamitin nila kasi practice skin lang naman yun di ba? So, doesn't matter naman kung expired or what. So, kumuha ako nito para sa kanila, di ba? Kasi gusto ko din na kahit papano maganda pa rin naman yung gagamitin nila. Hazel butter by Richie Bulldog Certified. So, yun. Ito. Ang needles ko ngayon is Matrix Genesis. So, para sa mga hindi nakakaalam lang, para magka-idea lang kayo. Ang Matrix na brand is Canadian made. For the longest time, parang 2 years, more than 2 years na since nung nagtatato na ako dito is parang ang ginagamit ko na nung time na yon is Quadron. So, ang dami kong stickers ng Quadron, ganyan. Kasi nga, every cartridge box ng Quadron is may free sticker. So, for the longest time, Quadron yung ginagamit kong cartridge needles. Pero, nung nasa isang convention ako, meron akong nadaanan doon na isang lalaki or isang artist na sobrang ganda ng linya, as in. Tapos, nung pinansin ko kung anong cartridge gamit niya, kasi para sa mga hindi nakakalam, malaking bagay din na maganda yung gamit mong needles. So, tinanong ko siya kung anong gamit niyang needles. Tapos, ito nga sabi niya. Tapos, nagkwentuhan kami, ganyan. Sobrang ganda, galing din siyang Quadron, sabi niya. Tapos, ito nga, binigyan ko ng shot, nagtry ako for parang mga ilang boxes lang ng cartridge. So, Matrix Genesis, ito, premium needles talaga to, made in Canada. So,
sobrang okay din kasi nga, at least, di ba, dito ako sa Canada, support local businesses. And to my surprise, guys, para sa akin personally, personally, subjective to, hindi ko sinasabing ito yung totoo or kumbaga generally mas maganda to kaysa sa Quadron, pero sa akin personal opinion ko lang. Yun, tama yun. Personal opinion ko lang na para sa akin is mas nagandahan ako sa performance ng Matrix Genesis na premium cartridge kaysa sa Quadron. Kumbaga, consistency, talim, ink flow, maganda. As in, maganda. Tapos, yung precision, very precise. Every size. So, yun. Slowly, nag-transition ako. Parang, inuubos ko na lang yung mga natitirang Quadron. Kasi okay pa rin naman yung Quadron, pero iba lang din yung quality ng Matrix. Lalong-lalo dito yung round shader and liner. Sobrang gustong-gusto ko. Sa pagdating sa shader naman, mga magnums, round magnums, halos parang same lang sila. Parang, kumbaga, ganon. Parang, gusto ko yung Quadron. May times na gusto ko yung Matrix. Pero pagdating sa liner and round shader, talaga, masasabi ko, proud ako na sabihin na ito. Kaya tingnan nyo, ang binili ko is 3RL, tapos 9 round shader. Yun yung binili ko ngayon. Yan. Yan. Nakikita nyo So, yun yung binili ko for today. Ayun nga guys, para sa hindi nakakaalam, visit nyo yung Facebook ko kasi or yung Instagram ko kasi doon talaga ako magpo-post ngayon ng mga nangyayari sa buhay ko as an artist sa loob ng tattoo studio. Ang pangalan ng tattoo studio is Nix. Nix Tattoo Studio or Nix Studio. Hindi ko nga rin alam Papakita ko na lang sa inyo para pag hinanap nyo sa Instagram, bigyan nyo din sila ng follow guys. I-follow nyo din sila. Nix. Ito yung ginawa nila sa akin, nung pinost nila ako. Nung pinost nila sa page nila. Yan. Yan yung pinost nila, tapos pinost nila yung mga ibang gawa ko. Ito yung Instagram. Ito yung Instagram account nila. Yan. Follow nyo sila sa Instagram para makikita nyo din doon. Ipopost din nila ako doon pagka may gawa-gawa ako ganun. So, alam niyo, nakaka-proud. Pangarap ko lang to dati na from business, syempre, may business ako noon sa Pilipinas, which is yung tattoo studio ko, yung sarili kong studio. Tapos, syempre, pag nasa Pilipinas ka, pangarap mo na, alam mo yun, makapagtrabaho sa mga tattoo studio dito sa abroad, kanyan, or overseas. Ngayon, parang, alam mo yun, dream come true. Tapos, looking forward ako na maging full-time sa shop. Alam mo yung araw-araw, dun tatakbo yung buhay ko. Pero for now, dahil nga hindi ko kayang bitawan pa yung trabaho ko, dahil at least dun sa day job ko kasi, is secured yung every 2 weeks na sahod ko dun. Which is, secured yung ibibigay kong allowance ng mag-iin ako dyan sa Pilipinas or sa Pilipinas, di ba? So, hopefully this year, makasama ko na sila dito. Very excited ako, looking forward. Though positive naman yung mga nangyayari. Yun nga lang, syempre, may waiting time. All in all, masaya kami sa setup. Kahit papaano na-provide ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Kaya, ayun, sobrang masaya ako sa setup. Sobrang masaya ako na nakapag-join na nga ako sa isang tattoo studio. And, ayun, guys, marami tayong aabangan kasi yung owner, si Nicola, is nag-usap kami kung ano yung mga plans namin gagawin. Tapos, magkakaroon kami ng part doon na i-interviewin ko isa-isa yung mga artist, kanyan. Comment nyo sa baba yung gusto nyong mga tanungin natin sa mga artist sa shop. Okay? Para maganda yon, di ba? Tanong natin kung ano mga gusto nyo. Question and answer portion, di ba? So, looking forward ako sa ganun. Tapos, yun, mga story. Mag-story tayo sa mga gagawin natin dun, mga siguro kalokohan, ganyan. Tignan natin. Basta, we're back in a bigger way, diba? Kasi nga, nung una gusto ko lang bumalik sa pag-YouTube, tapos biglang boom, diba? Nabigyan tayo ng shot na makapag-join sa shop dahil naimbitahan tayo para sumali doon, diba? Or mag-join sa kanila.
So, very happy ako. Looking forward. And syempre, looking forward din ako sa mga tinuturuan ko na tropa ko na mag-tattoo. So, hopefully, magtuloy-tuloy, maging okay lahat para all happy, all well, diba? All is well. And balitaan ko kayo sa mga gusto ko subukan na products. Kung kamusta ba ang mga products na to. Yun lang for today, guys. Wala akong ibang masabi. Tignan nyo na lang yung mga short clips na tinake ko dun sa shop. And peace. See you sa next vlog. Pew!